Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon, mga kaibigan at mga kapatid. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Pastor Rani Cometa, na makakasama po ninyo sa loob ng mahigit isang oras na pagtalakay sa mga salita ng ating Panginoon. So ipinapaabot po natin ang ating pagbati sa lahat ng mga listener, mga nakikinig po sa programang ito. Na-late tayo mga kapatid, alas 6 na po, alas 6 na yung oras natin. Kanina po kasi ay galing ako sa Naga para kunin sana yung mga assistance na ibibigay natin sa mga pastor natin sa Quezon Bicol District. Medyo talagang pahirapan po ngayon dahil yung bangko na kung saan ay doon po naipadala yung konting assistance para sa mga pastors natin ay hindi po siya kasama sa bukas. Tatlong bangko lang po ang bukas at medyo pahirapan. Dami ng pila, talagang may oras lang po tayo, kaya nahirapan po tayo mga kapatid, at medyo umuwi na rin po ako ng maaga dahil kaya humingi tayo ng dispensa sa mga pastor. Meron ho kasing namatay sa Naga City, konektado po sa COVID-19. So ngayon dito sa aming lugar, meron pong sinasabi na mas lalong maghigpit, total lockdown, wala nang lalabas at papasok dito sa aming bayan. So mahirapan po kami sa Naga. At sa Naga rin ganun po, naghigpit din ang husto. Kaya siguro pray na lang tayo mga pastor na matapos na itong crisis na ito para yung mga konting assistance para sa inyo ay maipadala po natin, maibigay po natin. So gagawa ang Diyos ng kanyang paraan, si Lord na ang bahala. But anyway mga kapatid, marami pong salamat sa Panginoon. Kaya kanina pagdating ko po ay nagbilad sa araw, nag-apply ng alcohol, naligo. Sabi ko baka magkasakit ako nito dahil nagbilad tapos naligo. But anyway, yun po yung procedure para mag-disinfect po tayo at kung sakasakali man di po tayo makahawa, at yung virus hindi po natin madala sa ating mga kapamilya. Amen. So tayo po muna ay manalangin sa ating Panginoon bago po tayo magpasimula sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Ngayon pong hapon pala ang tatalakayin natin muna, dahil nabanggit na natin yung tungkol sa pagka-Diyos kahapon. Ituro ko po yung tungkol sa Godhead, basic teaching about Godhead. Yun nga po ang gagawin natin. Siguro 2 araw ang turo natin ay Godhead, 2 araw turo natin salvation, and 2 araw turo natin sa Christian living. At pag Sunday, pwede po yun, yung mga tanong ng ating mga kaibigan at mga kababayan ay sasagutan po natin. So tayo po muna ay manalangin bago tayo dumako sa pag-aaral sa salita ng ating Panginoon. Praise the Lord. Marami pong salamat, dakilang Diyos, sa mga oras na ito. At hinihiling po namin, Panginoon, ang iyong patuloy na pangunguna. I-bless niyo po ang pag-aaral ng iyong mga salita at patnubayan mo kami. Bigyan mo kami ng kaalaman at karunungan sa iyo pong mga banal na salita. Purihin ka, dakilang Ama, marami pong salamat
at itinataas ka namin sa aming buhay, Panginoon. Salamat sa mga kaibigan, mga kababayan namin na patuloy pong nakikinig sa programang ito ng New Life United Pentecostal Church, the whole gospel to the whole world. Purihin ka, Panginoon. To God be the glory. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. So siguro bago tayo dumako sa topic natin, merong sinabi ngayon yung aking pamangkin, yung kanya raw pong kaklase sa college, sa Biscast, merong katanungan. Patingin nga yung tanong, binigay sa atin itong tanong na ito. Nakikinig ba ito sa Yan. Nakikinig po siya sa ating programa sa pagtuturo. Sagutan po natin yung kanya munang tanong. Classmate po ito ni Joshua, yung aking pamangkin, si Joshua Cuneta. Yan. Si Ila Marie. Ila Marie. So ang tanong niya po dito, paano ka magsiserve kung alam mong malapit na? I mean, sa dami-dami ng kasalanan mo in your whole life, tapos magsiserve ka kung kailan malapit na siya dumating. Counted pa ba yun? Pwede pa ba? Di pa ba huli? Okay rin, itong tanong niya. Maraming kasalanan, sa dami-dami ng kasalanan. Pwede pa raw bang maglingkod sa Diyos? Malapit na ang Panginoon. Tingnan muna natin yung Isaiah chapter 1 verse 18. Basahin ko lang po Isaiah chapter 1 verse 18. Yan. Okay. So tingnan natin. Isaiah kapitulo 1 talatang 18. Ito po ang sabi sa atin ng Biblia. Magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatuwiranan. Sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niyebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Amen. Sabi nga nung isang tao, ang kasalanan ko ay kasing laki na ng barko. Walang problema po yun. Ang pagpapatawad ng Diyos kasing laki ng dagat. O halin ang mas malaki, barko o dagat. So wag po tayong ma-discourage at wag tayong mag-isip na ang dami na ng kasalanan ko, pwede pa ba akong maglingkod sa Diyos? Yes, pwede pa po tayong maglingkod sa Diyos. No? Baka yung kasalanang iniisip ninyo, sinasabi ninyo, ay wala pa sa katiting sa kasalanan ng mga taong nakilala ko. No? Meron akong kakilala, na dati po siyang founder ng Salvage Gang, sa may sa Balot, Tondo, Manila. Pero siya po ay nahipo na maglingkod sa Diyos, kalaban nila ang testimony sa amin, kalaban nila dati yung mga yung Sige-Sige Sputnik Gang, matindi po, sabi nga sa amin nung nagturo siya, kasi ngayon pastor na po siya, pastor na po yung tao na yon. Sabi niya, pag pumasok kayo sa Balot, delikado, delikado po. Kaya itong taong ito ay napakatindi ng kasalanan. Pero nung siya ay lumapit at maglingkod sa Diyos, ngayon po ay pastor na po siya, nagpapastor po siya. At marami pa akong ibang mga taong kilala na sobra-sobra matindi po yung kanilang kasalanan, Praise God. Pero wala pong imposible sa Diyos. Meron diyan isang babae sa Biblia, sa John chapter 8, sobra ang kanyang kasalanan, at hinabol siya ng mga tao dahil sa nahuli siya sa aktong pangangalun niya,
John chapter 8 verses 1 hanggang sa 11 ano. Datapwat si Jesus ay napasa bundok ng mga Olibo at pagkaumaga ay nagbalik siya sa templo at ang buong bayan ay lumapit sa kanya at siya'y naupo at siya'y tinuruan. At dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga Pariseo ang isang babaeng nahuli sa pangangalunya at nang mailagay siya sa gitna ay sinabi nila sa kanya, "Guro, nahuli ang babaeng ito sa kasalukuyan ng pangangalunya." So, quote in the act po ito mga kapatid, ano? Quote in the act sa pangangalunya, adultery. Sa kautusan nga ay ipinag-uutos sa amin ni Moises na batuhin ang mga ganyan. Ano nga ang iyong sabi tungkol sa kanya? At ito'y kanilang sinabi na siya'y sinusubok upang sa kanya'y may maisumbong sila. Datapwat yumuko si Jesus at sumulat ng kanyang daliri sa lupa. Datapwat nang sila'y nangagpatuloy ng pagtatanong sa kanya, ay umunat siya at sa kanila'y sinabi, "Ang walang kasalanan sa inyo ay siyang unang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at sumulat ng kanyang daliri sa lupa, at sila nang ito'y kanilang marinig, ay nagsialis na isa-isa na nagpasimula sa katanda-tandaan hanggang sa kahuli-hulihan, at iniwang mag-isa si Jesus at ang babae sa kinaroroonan nito sa gitna. At umunat si Jesus at sa kanya'y sinabi, "Babae, saan sila nangaroon? Wala bagang taong humatol sa iyo?" At sinabi niya, "Wala sino man, Panginoon." At sinabi ni Jesus, "Ako man ay hindi rin hahatol sa iyo. Humayo ka ng iyong lakad, mula ngayon, huwag ka nang magkasala." So yan po babaeng makasalanan. Nahuli sa aktong pangangalunya, no? Yan po ang sabi ng Biblia. Gusto na siyang batuhin dahil yan po ang batas ni Moises. Pero pagdating sa Panginoon, no, sabi ng Panginoon, yung walang kasalanan siyang unang bumato. Lahat naman po ay guilty sa kasalanan eh. Sabi ng Biblia, lahat nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So may bumato ba doon sa babae? Wala po kahit isa na bumato doon sa babae. So anong sabi ng Panginoon? "Ako man ay hindi rin hahatol sa iyo, humayo ka ng iyong lakad, mula ngayon, huwag ka nang magkakasala." So, ayan po the moment na tinanggap mo si Kristo, no, tinanggap mo yung kumbaga ginanap mo yung ipinag-uutos ng Panginoon, mayroong isang utos na gagawin tayo right after na tanggapin natin si Kristo. Mula ngayon, huwag ka nang magkakasala, no? Sa Biblia nga, mayroon diyan sina Marta, no? Maria, mga babae na mga makasalanan, no? Iba naman yung Maria na yung nanay ni Jesus. Meron diyan si Marta, no? Ilang demonyo ba yung pinalaya sa kanya? Parang 7 demonyo yata yung pinalaya sa kanya. Ngayon, doon naman sa tanong na huli na maglingkod, tama ba? Pwede pa bang maglingkod? No? Mayroong panawagan sa Biblia sa 2 Corinthians chapter 6 verse 1 and 2. Ang sabi dito, "At yamang kalakip niyang gumagawa," 2 Corinthians chapter 6 verse 1 and 2, "at yamang kalakip niyang gumagawa ay ipinamamanhik din naman sa inyo na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos na walang kabuluhan." No? "Sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan, sa araw ng pagliligtas kita'y sinakluluhan. Narito ngayon ang panahong ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan." So, pwede pa, walang problema, no? Walang problema. Pwede pa po tayong tanggapin ng ating Panginoon. Ngayon ang panahong ukol, ngayon ang araw ng kaligtasan. So, pwede pa po. Kaya doon sa nagtatanong si Lisa, Ella Marie, no? Sister Ella Marie,
Huwag mong masyadong dibdibin yan, huwag mong masyadong i-pressure ang sarili mo, no? Kung sa tingin mo grabe ang kasalanan mo, napakalaki po ng pagpapatawad ng Diyos. Napakalawak ng pagpapatawad ng Diyos, no? Dalawang kamay natatanggapin tayo ng Diyos, at kailan natin gagawin yan? Ang panawagan ng Diyos, ngayon ang panahong ukol, no? Sabi nga ni ng dating mayor natin dyan sa Naga, no? Kung hindi ngayon, kung bakuun yan, no arin pa. Kung hindi ngayon, kailan pa, no? Kaya, kailan ka pa maglilingkod sa Panginoon? Kapag wala ka ng panahon, kapag wala ka ng lakas, kapag ikaw ay nasa karamdaman na, kapag hindi mo na kayang lumapit sa Diyos, huwag yun mga kapatid. Habang may pagkakataon pa tayo, habang may panahon tayo, maglingkod po tayo sa ating Panginoon. Amen. So maraming salamat, at yan ang sagot natin doon sa tanong nung nagtatanong sa atin, si Ila Marie. So God bless at pagpalain tayo ng ating Panginoon. So ngayon pong hapon ay pag-uusapan natin ang topic na ito, yung doktrina sa pagka-Diyos. Doktrina sa pagka-Diyos. Awit chapter 90 verse 2, sabi ng Biblia, bago nalabas ang mga bundok o bago mo nilikha ang lupa at ang sanglibutan, mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Yan. Mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. So, yan po ang pag-uusapan natin ngayon, ang doktrina tungkol sa pagka-Diyos. Yan. Praise God. Sabi ko po sa inyo kanina mga kapatid, mayroong 4 na simpleng katanungan ang kinakailangang masagutan upang magkaroon tayo ng pangunahing kaalaman tungkol sa Diyos, no? Mayroong 4 na pangunahing o simpleng katanungan, no? Ano po yung mga katanungan na yon? Number 1, mayroon bang Diyos? Number 2, ano ang Diyos? At number 3, ilan ang tunay na Diyos? So yan po, yan ang 4, napakasimple, simpleng tanong. Number 1, mayroon bang Diyos? Pangalawa, ano ang Diyos? Pangatlo, ilan ang tunay na Diyos? At pang-4, sino ang tunay na Diyos? So iisa-isahin po natin itong talakayin mga kapatid, para maintindihan natin. Kasi sabi ko nga po sa inyo, kapag hindi natin naunawaan yung mga pangunahing aral tungkol sa pagka-Diyos, yung mga malalalim na aral dyan, may mga tanong na nagdudulot ng kalituhan sa atin, hindi po natin yan mauunawaan, hindi po natin maiintindihan, maliban na maunawaan muna natin yung mga basic teaching tungkol sa pagka-Diyos. Tungkol sa pagka-Diyos. Okay. So, iisa-isahin po natin yan. Ang unang tanong na sasagutan natin, mayroon bang Diyos? Ang dali lang sanang sagutan yan Oo lang, meron or wala, yun lang. Pero, titingnan natin yung mga sinasabi ng Biblia at maging yung mga ilang pruweba o patunay, argumento, kumbaga, tungkol sa pag-iral ng Diyos. Yan. Tingnan natin, mayroon bang Diyos? Yan ang unang sasagutan natin. Now, ang unang talata po sa Biblia, Genesis chapter 1 verse 1, ay nagpapahayag na mayroon pong Diyos na manlilikha. Ang sabi ng Biblia, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Hindi po sinusubukang patunayan ng Biblia ang pag-iral ng Diyos, So, hindi niya sinusubukang patunayan, kundi bagkus ay inaako po ng Biblia at ipinahahayag na ang kaalaman tungkol sa Diyos ay pangkalahatan,
universal, kahit saang dako, ang tao po ay naniniwala na mayroon pong Diyos. Tingnan natin yung ilang mga talata na magpapatunay dyan. So yung kaalaman tungkol sa Diyos ay pangkalahatan. Tingnan po ninyo ang nakasulat sa Awit chapter 19 verse 1. Ang kalangitan, okay, lagay ko sa screen. Ayan. Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kanyang kamay. The heavens declares the glory of God. Mismong yung kalangitan po nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. At yung kalawakan po ay nagpapakilala sa mga gawa ng kanyang kamay. Kaya kung gusto mong maniwala na mayroong Diyos, tumingin ka lang sa kalawakan. Kung kaya mong ipaliwanag ang kalawakan, good for you, mga kapatid. Pero isipin mo, yung ganun kalawak, kaya nga kalawakan, napakalawak niyan. Paano nagkaroon ng ganyan, Yung mga bagay na nakikita natin sa taas, yan. Yung mga nakikita natin dyan sa kalawakan, buwan, araw, mga bituin. Dito pa lang yan sa ating dito pa lang yan sa ano bang tawag natin yan? Sa galaxy pa lang natin, pag lumabas ka pa dyan, millions or billions of galaxies, sabi ng mga scientists, ang hirap ipaliwanag kung walang Diyos. Pero yan po yung mga bagay na nandyan sa langit, ang sabi ng Biblia, ang kalangitan, the heavens declare the glory of God. Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kanyang kamay. Yan. Praise the Lord. Yan. Medyo nalulubat yata yung cellphone natin, asan ba yung ating Yan. Okay. Pasensya mga kapatid, medyo may kaunting interruption dito sa atin. Praise God. Yeah. Okay. So, batiin muna natin yung mga nakikinig ngayon. Medyo nag-signal po, yung ating laptop. Praise the Lord. Ayan, yung aking pong ninang, yan. Lagi na pong atin ngayon sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Si Ninang Merced po, Merced Asilio Matoto, ang bumabati po siya sa atin. Good afternoon, Pastor Rani. God bless you all. Praise the Lord. So God bless din po sa inyo, Ninang Merced, at pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon. Ingatan po kayo dyan ng ating Panginoong Diyos. Sister Malu Panganiban, si Kagawad, ingat-ingat dyan, kung totoo man yung announcement na mayroong dyan, malayo naman dyan sa inyo, dyan yan sa Kalawag. So prayer natin na wala nang madagdag, so ingatan tayo ng Panginoon at ang hopefully hindi naman siya COVID related. Nakakaalarma kasi sa iba, Praise God. Kaya pagdating ko po kanina, kahit ayaw kong maligo, dahil siyempre naligo na ako, umalis So pagdating, ligo, nagbilad sa araw, naligo, para walang walang madalang pag-aalinlangan sa mga kasamahan. So anyway mga kapatid, ingatan tayo ng Panginoon. Sister Ella Bensons, Sister Ella, kapatid ito ni Sister Cecil, nakikinig po sa atin, Sister Ella, Sister Cecil, yung magkapatid, nakikinig. Si Ate Tess, nakikinig din po sa atin, dyan sa Batangas, Watching from Batangas. Yan. Magpapaanin na ito. God bless you, Ate Tess. Praise the Lord. Amen. Si Balong, nandyan din po. Regular na nating tagapakinig itong si Balong. Ang kanya pong pangalan ay Emmanuel. For short, long. Yan. Praise the Lord. Anong nangyari? Nawalan ng kuryente, Sister Malo, Sister Eden,
Praise the Lord. Nandyan po sa may San Felipe. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. So ituloy po natin ang ating ginagawang pagtalakay sa mga salita po ng ating Panginoong Diyos. Ano? Alright. So sabi po natin, yung unang tanong, mayroon bang Diyos? Ang sabi po natin, ang unang talata mismo sa Biblia, no? The first verse of the Bible, mga kapatid, ay nagpapahayag, ipinapahayag po ng unang talata sa Biblia na mayroong Diyos na manlilikha. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang kaalaman tungkol sa Diyos ay pangkalahatan, Dahil yan po sa Awit chapter 19 verse 1, yung kalangitan nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. Kahit saang lugar ka pumunta sa mundo, pag tingala mo sa itaas, mayroong kalawakan, mayroong langit. Kapag ka nakita mo yan, yan po ay nagpapahayag na mayroong Diyos. Okay. Sa Romans chapter 1 verse 19, sabi ng Biblia, sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, sapagkat ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila, sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ang sanglibutan, ay nakikitang maliwanag, sapagkatan to sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos, upang sila ay walang madahilan. So yun po mga kapatid, yung pagka-Diyos ng ating Panginoong ng Panginoong Diyos, ito po ay ipinakilala na, yung nakikilala tungkol sa Diyos, hayag sa kanila. Ipinahayag na po sa mga tao na mayroong Diyos. Maging yung walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos. Ipinahayag na rin po yan ng ating Panginoong Diyos. Kaya may mga may mga nagtuturo na ang pagka-Diyos daw ay hiwaga. Totoo po yan, ang pagka-Diyos ay hiwaga noong panahon. Pero ngayon, nahayag na po yan. Nahayag na po yan, yung hiwaga ng pagka-Diyos. Maliwanag na po yan sa Biblia. Now, tingnan po natin, yung mga taong nagsasabi na walang Diyos, ang description ng Biblia niyan ay yung nakalagay sa Awit chapter 14 verse 1. Sabi ng Awit 14 verse 1, ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Sila'y nangapapahamak, sila'y nagsigawa ng kasuklam-suklam na mga gawa, walang gumagawa ng mabuti. So, diyan po mga kapatid, sa talata na yan, maliwanag, yung nagsasabi na walang Diyos, ang wika ng Biblia, sila raw po ay mangmang. The fool hath said in his heart, there is no God. So, ayan po, masakit mang katotohanan, pero ang sinasabi ng Biblia, kapag ka sinasabi mong walang Diyos, sabi ng Biblia, hindi ko yan sabi. Sabi ng Biblia, mangmang daw po ang nagsabi sa kanyang puso na walang Diyos. Bakit, Pastor? Ngayon, pati yung mga hindi naniniwala na, yung mga hindi naniniwala na mayroong Diyos, naniniwala na ngayon. Sa ibang mga bansa, makikita po ninyo, sa Brazil, yung mga tao lumuluhod na sa kalsada, tumatawag na sa Diyos. Mga doktor, mga nurses, mga frontliners, lumalaban dito sa pandemic COVID-19, makikita mo sa mga kalsada, sila po ay nananalangin. Yung Italy lang, 2 weeks ago, di ba? Yung presidente nila umiiyak at sinasabi na surrender na sila, wala nang magagawa yung mga doktor nila. Ano ang sabi nila? Umaasa na lamang kami sa sky. sa kalawakan. Ba't di pa sabihin na sa Diyos? Yan ang problema minsan sa mga tao,
lumapit tayo sa Diyos. O kaya sa pagpapatuloy ng pag-aaral natin na ito, makikita natin mayroong Diyos na umiiral. At sa huling bahagi nito, doon natin maunawaan ngayong mga panahon, lalo ngayong mga panahon, mas kailangan po natin ang Diyos, mga kapatid. Amen? Sa palagay ninyo, yung mga frontliners, hindi napapagod? Bay, kung marinig mo yung mga testimony nila, yung mga sinasabi nila, no? Talagang lumalaban lang talaga sila. Pero hanggang saan yung lakas nila? No? Hanggang saan? Hanggang saan sila lalaban? So kaya, salamat na lang, may mga taong nananalangin para sa kanila. May mga taong nananalangin na ang Diyos magbigay sa kanila ng kalakasan. Of course, sila po ay naniniwala rin na mayroong Diyos. Okay. Now, tingnan po natin, yung ilan sa mga argumento na nagpapatunay na mayroong Diyos na umiiral. No? Ito po ay ilan lang sa mga argumento. Marami pong argumento pero ilan lang ito na babanggitin po natin para patunayan lang natin na mayroong Diyos. Number 1, yung tinatawag na pangkalahatang paniniwala sa pag-iral ng Diyos. Yung mga talatang ginamit ko po kanina, makikita ulit natin yan dito, no? Para patunayan natin na kahit saang dako, no, ang mga tao po ay naniniwala na mayroong Diyos. Ito po ay isang matibay na argumentong pabor sa pag-iral ng Diyos. So, buong mundo, halos karamihan, no, ay naniniwala na mayroong Diyos. Now, ano ang kumpirmasyon ng Biblia? Sabi ng Bible, Acts chapter 17 verse 22. Tumindig si Pablo sa gitna ng Areopago at sinabi, "Kayong mga lalaking taga-Atenas, sa lahat ng mga bagay ay napapansin kong kayo'y lubhang relihiyoso, sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba, ay nakasumpong din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito, sa isang Diyos na hindi kilala. Yaon ngang inyong sinasamba sa hindi pagkakilala, siya ang sa inyo'y ibinabalita ko." So mga kapatid, dito po sa talatang ito, maliwanag na ang mga tao po ay naniniwala, no, na mayroong Diyos. Mayroong Diyos. Praise God. Ito po ay nangyari, no, itong talatang ito ay nangyari ito sa panahon na si Pablo po ay pumunta doon sa Atenas, sa Greece, sa lugar na kung saan nandoon po lumilitaw yung mga Greek philosopher, mga matatalinong tao. Ngayon, nung si Pablo po ay pumunta doon, doon po sa Atenas, nandoon po yung grupo ng mga tao, kung tawagin sila ay mga philosopher, mga Epicureans, Stoics, at iba pang mga tao na nandoon. Verse 18 ang sabi ng Biblia, ilan naman sa mga pilosopong Epicureo at Stoico ay nakipagtalo sa kanya. At sinabi ng ilan, anong ibig sabihin ng masalitang ito? Binabagabag ang iba, parang siya tagapagbalita ng mga ibang Diyos sapagkat ipinangangaral niya si Jesus at ang pagkabuhay na maguli. So si Pablo po ay pagpunta niya doon sa lugar ng Atenas, nakasumpong siya doon ng mga tao. Nandun yung mga tao, no? Mga philosopher, no? Mga pilosopo. At ang kanilang pinag-uusapan sa araw-araw ay mga bagong bagay. So si Pablo po ay tumayo doon. At ang sabi niya, no, sa Acts chapter 17 verse 22, tumindig siya at ang sabi niya, kayong mga lalaking taga-Atenas, sa lahat ng mga bagay ay napapansin kong kayo'y lubhang relihiyoso. Yan, may mga taong relihiyoso. Sabi ng verse 23, sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba, ay nakasumpong din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito, sa isang Diyos na hindi kilala. Tingnan nyo, itong mga Epicureans, itong mga Stoics,
Itong mga matatalinong tao, mga philosopher, sobrang talino na yan, no? Lahat na yata ng Diyos pinangalanan nila, kaya nilang pangalanan. Pero baka mayroon silang hindi mapangalanan, kaya gumawa sila ng isang altar. At doon sa isang altar, mayroon silang isinulat sa isang Diyos na hindi nakikilala. Sa isang Diyos na hindi kilala. O doon nagpasimulang mangaral si Pablo. Ipinakilala niya yung isang Diyos na hindi kilala. Sino yung Diyos na hindi kilala na ipinakilala ni Pablo? Walang iba po kundi ang ating Panginoong Kristo. Now, ang point ko dito ay, kahit mga pilusupong tao, mga philosopher, naniniwala na mayroong Diyos. Kaya lang, ito ang problema minsan. Maraming tao naniniwala sa Diyos, ang problema, hindi kilala ang Diyos. Kaya, sa pag-aaral na ginagawa natin, no, ipapakilala natin ang Diyos. Ngayon, ang tanong nga lang natin, ang unang tanong natin ay, mayroon bang Diyos? Yan. So, ang unang argumento natin, no, patunay na mayroong Diyos, first argument ay, yung universality of belief in the existence of God. Lahat ng tao, ang katotohanan na kahit sa ang dako ay naniniwala ang tao na mayroong Diyos, ay matibay na argumentong nagpapatunay na mayroong Diyos o pabor sa katotohanan na mayroong Diyos. At yan po ay kino-confirm ng Bible. Kanina, binanggit natin maging ang nilalang o mismong ang nilalang ay sumasaksi na mayroong matalino, makapangyarihan at mapagmahal na manlilikha. Binanggit natin ito kanina, Awit chapter 19 verse 1 at Romans chapter 1 verse 20. Now, pangalawang argumento, yung tinatawag nating argumento sa kadahilanan or argument from cause, no? Argument from cause. Ang sabi po dito, ang kaisipan na ang pag-iral ng Diyos ay maaring mapatunayan ng makatwiran ay nakasalalay sa argumento na ang unang sanhi o yung first cause ay kinakailangan. At yan po ang sinasabi ng Reader's Digest, Great Encyclopedic Dictionary, page 366. So, ayon po sa Great Encyclopedic Dictionary, no, na yun daw pong kaisipan, no, yung kaisipan na ang pag-iral ng Diyos ay mapapatunayan ng makatwiran. Ito po ay nakadepende or nakasalalay sa tinatawag natin na argumento na ang first cause ay kailangan. Ano? Parang sinasabi natin mga kapatid na bakit bumagyo? Yan, mayroong dahilan. Bakit nahulog yung bata, no, sa kahoy? Mayroong unang dahilan. Bago siya nahulog, mayroon munang unang dahilan. So siguro nakukuha po ninyo ang ibig kong sabihin. Anong koneksyon nito, Pastor, sa pinag-aaralan natin? Ang koneksyon nito ay ito. Ang daigdig at ang tao ay epekto. Kinakailangang mayroong dahilan o sanhi ang pag-iral nito. Sa makatuwid, kung bakit nagkaroon ng daigdig at ng tao ay dahil sa Diyos. So ang first cause ay ang Diyos. No? Ang first cause, ang dahilan, unang sanhi ay ang Diyos. Bakit nagkaroon ng tao? Dahil may Diyos. Bakit nagkaroon ng daigdig? Dahil may Diyos. No? So kaya sa Biblia po, maging ang Biblia, no, kino-confirm talaga na ang daigdig at tao, Diyos po ang dahilan. Diyos ang may likha niyan. Tingnan natin ang nakasulat sa banal na kasulatan. Genesis chapter 1 verse 1. In the beginning, God created the heaven and the earth. At ang sabi ng verse 27, at nilalang ng Diyos ang tao. So God created man in His own image. Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang niya sila na lalaki at babae. So bakit nagkaroon ng tao? Bakit nagkaroon ng daigdig? Dahil may Diyos. Ang Diyos po ang unang sanhi. Kumbaga, siya yung origin, siya yung pinanggalingan, siya yung pinagmulan. Bakit nagkaroon ng tao? Bakit nagkaroon ng daigdig?
dahil sa Diyos. Ano pa ang sabi ng Isaiah chapter 45 verse 12? Aking ginawa ang lupa at nilalang ko ang tao rito. Ako sa makatuwid bagay ang aking mga kamay, nagladlad ng langit at sa lahat ng natatanaw roon ay nagutos ako. So maliwanag po, kinukonfirm ng Biblia na kung bakit nagkaroon ng daigdig, kung bakit nagkaroon ng tao, ay dahil po sa Diyos. Ang Diyos ang siyang unang sanhi. So ito po ang pruweba na mayroong Diyos. Yung tinatawag na argument from, ano yun? Cause or argumento sa kadahilanan. Okay. So, pangatlo pong argumento ay yung argument from design. No? Yung pong kaayusan at disenyo ng ating universo, ng universe, ito po ay nagre-require na talagang mayroong isa na nagplano, nag-design at gumawa nito. Hindi naman pwede na basta na lang nagkaroon ng daigdig, basta na lang nagkaroon ng ganito. Doon nga sa argument from cause, kahit sang-ayunan natin yung sinasabi ng iba na ang lahat ng bagay daw ay nagpasimula sa isang maliit na ano ba yun? Molecule or atom, alin ba yung pinakamaliit, no? The smallest particle of an object, no? Tapos lumaki ng lumaki, tapos biglang sumambulat. O kaya ay yung argument, yung Big Bang Theory, may dalawang planetang nagbanggaan. Ang tanong lang naman doon, napakasimple. Saan nang galing yung dalawang planeta? O kaya nagbanggaan na yun, kung totoo man yung ganoong argumento nila, saan galing? Ano? Sinong gumawa? Oh. 'Di ba? Yung Big Bang Theory. So anyway, mga kapatid, tingnan natin So sinasabi nga po natin na yung kaayusan, no? Yung kaayusan at maging yung disenyo ng ating universe nagre-require po sa atin para maniwala na mayroong isang designer at isang creator, na walang iba kundi ang Diyos. Now, tingnan po natin ito, mga kapatid, Kung kilala niyo po si Robert Ingersoll, isa po siyang agnostic. Pag sinabing agnostic, ito po ay isang tao na naniniwalang imposibleng malaman kung may Diyos na umiiral o wala. Yan. Yan po ang paniniwala ng agnostic. Imposibleng malaman kung may Diyos na umiiral o hindi. Yan. Yan po ang agnostic. Itong si Robert Ingersoll po, ay pumunta raw po ito doon sa New York Planetarium. No? At doon sa New York Planetarium, ay nakita niya po yung tinatawag na scale model ng solar system. No? Parang yung gawa-gawa lang na solar system. Pero pagka ikaw ay pumasok doon, parang nandun ka sa outer space, makikita mo yung 9 known planets, nandoon yung araw, nandoon yung mga ibang mga planeta. So, parang totoong-totoo. Ngayon, ang ginawa ni Robert Ingersoll, ay pinuntahan niya yung pangulo ng planetarium. At ang sabi niya, namangha siya na napakaganda, parang totoong-totoo. No? Sabi ni Robert Ingersoll, sino ang gumawa ng modelong ito? Sabi ng presidente ng New York Planetarium, ay walang gumawa niyan. Basta na lang yan, dyan lumitaw. Napakamot siguro ng ulo tong si Robert Ingersoll, mga kapatid. Sabi niya, imposible, Imposible na walang gumawa. So, tama ba yung sagot nung yung presidente ng New York Planetarium? Na yung scale model ng solar system na nandoon ay bigla na lang lumitaw? Ay, kamangmangan siguro yun. Pero, yung kamangmangan ng naturang sagot ay madali nating maunawaan. Siguro parang reverse psychology lang para kay Robert Ingersoll. Kasi si Robert Ingersoll hindi naniniwala
Or ang kanyang pananaw ay mahirap malaman kung may Diyos o wala. No? O ngayon, yung presidente ng New York Planetarium, ayan, yung ano na yan, yung scale model na yan ng solar system, bigla na lang lumitaw yan dyan. O, di ba? So, tayo mismo makapagsasabi, imposible na bigla na lang lumitaw yun doon na wala pong gumawa. No? Meron pong gumawa. O ngayon, ang point natin dito ay, kung yun ng scale model sa New York Planetarium, scale model ng solar system, no? Mahirap ng paniwalaan na walang gumawa. Eh lalo na yung totoo, no? Yung totoong universe. Tapos sasabihin natin walang gumawa niyan. Meron pong gumawa niyan, no? So kaya yung disenyo yan, tingnan mo, yung pagkaka-design ng noon na pinagtatalunan niyan eh. Alin ba yung nasa gitna? Yung daigdig o yung araw, no? Geocentric, saka ano yung isa? Heliocentric theory. Yung heliocentric theory at saka yung geocentric theory. Yung yung geocentric theory, yung alin ba yung geocentric, earth-centered theory yata yun, ano? Yung earth-centered theory, ito po yung paniniwala ni Claudius Ptolemy, no? Si Claudius Ptolemy na tinanggap po ng I think Roman Catholic. Yan po yung paniniwala nila nung panahon na ang daigdig ang nasa gitna at ang ibang mga planeta including the sun ay umiikot sa araw. Ang tawag po niyan ay geocentric. Bakit geo? From the word geology. Tama ba, ano? Kasi sabi ko nga sa inyo, magtanong kayo sa Bible, wag lang sa math at saka science. Mahina tayo dyan. Pero by the word itself, geocentric, geology, deals with the study of the earth. No? So, geocentric theory, the earth is the center of the universe. At yung araw at saka yung ibang mga planeta umiikot, no? Not until lumabas po itong si Copernicus, ano? Si Copernicus, ipinostulate niya or kumbaga ay binigay niya na pahayag ay heliocentric theory o yung sun-centered theory. Ano? At ngayon, alam na natin yan, base sa mga modernong kasangkapan, base sa mga lumabas na pag-aaral, na ang araw talaga ang siyang sentro. No? So the earth revolves around the sun, including the other planets na nandyan. Ano? So yan po yung pinagtatalunan. So kaya yung pagkaka-design na yan, no? Tingnan nyo mga kapatid, yung pagkaka-design na yan, kung walang makapangyarihang gumawa niyan, kung walang nag-design niyan, ay naku, mahirap yan mga kapatid, ano? Mahirap po yan. Basta na lang yan lumitaw dyan. Si Robert Ingersoll nga, doon lang sa New York Planetarium, hindi na matanggap na bigla na lang lumitaw yan. Lalo na yung napakalawak nating universe, yung design, yung pagkakagawa nito. So, imposible kung walang gumawa. Merong gumawa niyan, ang Diyos. Natingnan natin yung confirmation. May confirmation ba ang Bible? Okay, basahin muna natin itong isa na nag-suggest. One man suggest. Ang sabi niya, no? One man suggest that you take your typewriter apart. Yung typewriter mo, pinaghiwa-hiwalay mo. Dump all the parts into a washing machine and turn on the switch. Inilagay mo doon sa washing machine, pagkatapos pinaikot mo, no? Turn on mo yung switch. How long would the washing machine have to churn before all the parts were once again assembled into a typewriter? Meron ka raw meron kang typewriter, washing machine. Meron ka raw typewriter. So ang ginawa mo doon sa typewriter mo, dinisassemble mo, no? Pinaghiwa-hiwalay mo yung mga bahagi. Ngayon, itinambak mo doon sa washing machine.
itinurn on mo yung switch ng washing machine, di umikot ng umikot. So ang tanong, hanggang kailan, no? Hanggang kailang panahon, how long would the washing machine, no, have to churn before all the parts were once again assembled into a typewriter? Ilang bisis, ilang panahon siyang iikot ng iikot bago mabuo muli yung typewriter? Palagay ko mga kapatid, ano? Kahit ilang libo o milyong taon, hindi po mabubuo yung typewriter na yon doon sa washing machine. Ano? Hindi po mabubuo yun. Bakit? Kailangan po ng isang kaisipan para asimbulin ang typewriter. Ganon din po yung universe, sinasabi natin. Ano? Yung universe, mahirap pong paniwalaan na wala pong nag-asimbol niyan. Merong nag-asimbol, merong gumawa niyan. At wala pong iba kundi ang Diyos. Now, paano ba ginawa ng Diyos ang langit at lupa? Kagaya doon sa typewriter na inilagay doon sa washing machine, hanggat walang matalinong kaisipan, no? Hanggat walang wisdom na i-apply, hanggat walang matalinong mag-aasimbol nun, hindi yun ma-asimbol. Ganon din po ang langit at ang lupa. Ano? Hindi po yan magagawa ang universe kung walang Diyos na gumawa niyan. Kaya paano ginawa ng Diyos ang langit at lupa? Proverbs chapter 3 verse 19, "The Lord by wisdom hath founded the earth, by understanding hath He established the heavens." Nilikha ng Panginoon ang lupa sa pamamagitan ng karunungan. Itinatag niya ang langit sa pamamagitan ng kaunawaan. So ganun po naglikha ang Diyos, no? Oh, si Wawa mahilig ito sa siyensya, di ba? Oh. Bakit yung mga planeta na yan hindi nagbabanggaan? Napapanatili na. Alam nyo, tama ba ako kung yung lupa lumapit sa araw, anong mangyayari sa atin? Oh, sunog tayo. Kung lumayo naman sa araw, maprusin tayo. Napakatalino ng Diyos. Yung sukat ng lupa sa araw, eksakto lang, no? Praise God. Eksakto lang. Oh, ganun katalino ang Diyos. By wisdom, nilalang ng Diyos ang lupa. By understanding, itinatag niya yung langit. Ganun katalino ang Diyos. No? Mayroong nagtanong, Pastor, bakit nilalang ng Diyos? Bakit mayroong ilang planeta ba tayo? Siyam? 8 na lang. 8 na lang. Ba anong nangyari doon sa isa? Disqualified Pluto. Na-disqualified daw yung Pluto. Sabi ni Wawa, na-disqualified daw po yung Pluto. Hindi ako masyado sa siyensya. Pero ang tanong nila ganito, no? Pastor, anong purpose? Bakit inilagay pa ng Diyos, nagkaroon pa ng mga ibang planeta? Samantalang ang may nabubuhay lang naman ay ang daigdig, ang earth. Ba't nandyan pa? Mayroong mga sumagot doon, sabi nila ay, alam mo, kaya inilagay ng Diyos yan dyan, panimbang lang yan. Panimbang lang. Ganun ba yun? Halimbawa, ano ba yung mga planeta dyan? Jupiter, Mars, Saturn, Uranus, Neptune, Mercury. Panimbang lang daw po yung mga planeta na yan. Hindi po ako naniniwala ng panimbang lang yan. I believe na nung nilalang ng Diyos ang mga planetang yan, nilalang ng Diyos yan for a purpose. And I believe also na mayroong mga nakatira dati dyan. Very interesting na subject po yan mga kapatid. Pero bigyan ko kayo ng isang talata para magkaroon kayo ng idea tungkol doon sa tungkol dyan. Tingnan natin ang nakasulat dito sa Colossians chapter 1 verse 16. Sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. Sa wikang English mga kapatid, ganito po ang mababasa natin. No?
verse 16. Ang sabi po ng Bible, for by Him were all things created. Yeah. By Him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers. All things were created by Him and for Him. Ako po personally naniniwala na dati may mga namumuno sa mga planeta na yan, ano? Kaya lang, meron pong pangyayaring naganap sa, ayon sa nakasulat sa Biblia, na naging dahilan, marahil naging dahilan kung bakit nawalan ng mga nakatira dyan. Magandang, very interesting topic po yan, ano? Yung God's creation in the dateless past. No? Kaya lang, wala tayo sa oras at panahon para talakayin yan, ano? Meron bang mga nakatira dyan dati? Meron bang mga namumuno dyan? Meron bang mga dating dyan? Mga creature, mga nilalang na nandyan? Possible, mga kapatid, ano? Possible, no? Possible po yan. So, titingnan natin yan sa mga pag-aaral natin. Pero itong Colossians chapter 1 verse 16 ay napaka-credible na talata po nito, no? Sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay, sangkalangitan, sangkalupaan, mga bagay na nakikita, mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan, o may mga luklukan, mga pagsakop, no? Merong mga thrones, may dominions, may principalities, may powers. So, anong talata nito, no? Very credible na talata para sabihin natin na maaari na may mga nakatira dyan nung panahon. Amen. So, pero balikan lang muna natin yung dito lang muna tayo sa universe natin, no? Paano naiingatan ng Diyos, no? Paano nangyayari na yung tawag nito, yung daigdig hindi lumalapit sa araw, kasi kung lumapit ito sa tiyak na distansya, in a definite distance, pagka lumapit ito, possible masunog po tayo. Kung lumayo naman ito, possible na ma-frozen po tayo. Nami-maintain niya, no? The earth revolves around the sun. Doon po sa tamang pag-ikot, tamang distansya, kaya normal po, ano bang tawag natin yan dito ba? Yung humihila sa atin. O yung gravitational force, nami-maintain ng Diyos yun. Paano ginagawa ng Diyos yan? Ito po ang sabi ng Hebreo chapter 1, verse 3. Palibhasa'y siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos, at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan, upholding all things by the word of His power. Napaka-makapangyarihan ng Diyos. Amen. Napaka-makapangyarihan ng Diyos. Kaya, dito po sa pagkakataong ito, pinuprove natin, pinapatunayan natin, mayroong Diyos na umiiral. Kasi kung walang Diyos na umiiral, baka napalapit na yung diba? Okay, kung mawala yung gravity na humihila sa atin, baka lulutang-lutang tayo, diba? So, ganun katindi. May Diyos talagang makapangyarihan. Okay. So, tingnan pa po natin, yung ilan sa mga argument. Argumento sa pagkakaangkop, o yung tinatawag na argument from congruity. Yan. Argument from congruity. Kapag kayo po ay mayroong susi na akma doon sa kandado, no? Pag yung susi ginamit mo doon sa kandado at nabuksan yung kandado, anong ibig sabihin? Tamang susi yung nasa atin. Tama ba? Kasi pagka yung susi mali, ay masisira mo yung kandado. Diba? Ganun ang mangyayari doon eh. Kasi mali yung susi na nagamit mo. Pero kung tamang susi, wala ka nang masyadong
kuskus balungos pa doon o kung ano pang mga remedyo ang gagawin mo. Pag isinalpak mo yung susi doon sa kandado, automatic mabubuksan po yun. Anong ibig mong sabihin yan, Pastor? Ang ibig ko pong sabihin, ang paniniwala sa makapangyarihan na umiiral at personal na Diyos ay angkop po ito sa ating pangkaisipan at moral na kalikasan, maging ang buong mundong nakapaligid sa atin. Amen. Yan po ang point natin dyan is, ganoon mga kapatid. Ano? Kung walang Diyos na umiiral, no? Kung walang Diyos na umiiral, kung walang Diyos na makapangyarihan, no, personal na Diyos, ay hindi po magmamatch yung ating moral nature, yung ating intellectual nature natin, yung understanding natin, hindi magmamatch kung walang Diyos. No? Kaya yung maniwala ka sa isang personal na Diyos, yung maniwala ka sa Diyos na makapangyarihan, yung maniwala ka sa mapagmahal na Diyos, angkop na angkop po yan sa ating moral nature. Ano? Angkop na angkop po yan sa atin. So, ang tawag po natin dyan is argument from congruity. Okay. Yung moral na kalikasan ng tao ay naghahayag po mga kapatid. Ano? Yung ating moral nature ay nagpapahayag na tayo po ay higit pa sa matalinong hayop. Nung nasa high school ako, ang sinasabi ng teacher namin, tama ba ako yung sabi ng teacher, tayo raw po ay animals. First class animals. We belong to the mammalian kingdom. Tama? Mammals. Bakit mammals? Ay kasi may mammary glands. So tayo raw po ay animal din, pero first class animal. Hindi po mga kapatid, wag ko kayong maniwala na tayo po ay animals. Iba po yung tao, iba yung hayop. Iba yung laman natin sa laman po nila. Meron akong naalalang talata, mga kapatid. Wala naman yan sa natin, pero naalala ko lang ito. Sa 1 Corinthians chapter 15, merong binabanggit niyan. Na iba yung laman na ukol sa, ayan o. 1 Corinthians chapter 15. Verse 42, gayon din naman ang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay, itinatanim na may kasiraan, binubuhay na mag-uli na walang kasiraan. Itinatanim na may pagkasipahayo, binubuhay na mag-uli na may kaluwalhatian. Verse 44, itinatanim na may katawang ukol sa lupa, binubuhay na mag-uli ng katawang ukol sa espiritu. Kung may katawang ukol sa lupa, may katawang ukol sa espiritu. Yan. So may katawang panglangit, may katawang panglupa. Yan. Anong talata ba yun? Yung sinasabi dito ba na iba yung laman ng hayop? Verse 38 to 39. Yan, ito. Datapwat ang Diyos ay nagbigay ng katawan dito ayon sa kanyang minagaling, at sa bawat binhi ay ang sariling katawan. Hindi lahat ng laman ay magkasing isang laman, kundi may laman sa tao, may laman sa mga tao, at ibang laman sa mga hayop. Tama ba ba? Bakit natin sasabihin na tayo'y animals? First class animal. Iba po yung laman ng hayop, iba po yung laman ng tao. At ibang laman sa mga ibon, at ibang laman sa mga isda. Magkakaiba po yan. Ang hayop, hindi isda. Kaya, sa Bible School, yung mga estudyante, tanong nila sa akin, Sir, di ba yung dugo, bawal yan? Yung hayop, pagka namatay na hindi nakalabas ang dugo, hindi yan pwedeng kainin. Tama, paano naman anya, Sir, yung isda? Yung isda, pinatuyo. yung dugo niya. Tama ba? Mag-comment kayo mga kapatid. Yung isda,
na namatay, hindi nakalabas yung dugo. Pwede bang kainin yun? Isda po yun mga kapatid. Hindi naman po yung dugo ng hayop, no? Siguro pag tinalakay natin yung tungkol sa dugo, kung dapat o hindi dapat kainin, matatalakay po natin yan. Pero bigyan ko na po kayo ng idea. Iba po yung isda sa hayop. Kaya yung isda, kung namatay na hindi nakalabas ang dugo, walang problema yon. Kasi dugo ng hayop ang sinasabi ng Biblia na huwag mong kakainin. O, kaya kung yung isda namatay, no? Namatay. Kagaya dito sa amin, pag may nag-iikot na mangingisda, yung mga isda daw, buruhay pa. Oh. Isda kayo riyan, isda, buhay pa. Oh. Sa Bicol, sira yung sira sa amin, isda eh. Sa Tagalog, yung sira yan. Oh. So sira, buruhay pa. Anong sunod na sinasabi? Tururog lang. Yun daw isda, buhay pa, tulog lang. Oh. Pagka bumili ka na yan, oh, patay na to, hindi tulog lang yan, sir. Buhay yan kanina, natulog lang. Pwede mo pa bang kainin yung isda na namatay, hindi nakalabas yung dugo? Wala pong sinasabi ang Biblia tungkol dyan na pagbabawal. Ano? So ang maliwanag po, ang tao po ay hindi hayop. At ang hayop, hindi tao. Amen. Ito po, 1 Corinthians 15, verse 39, hindi ang lahat ng laman ay magkasing isang laman, kundi may laman sa mga tao, at ibang laman sa mga hayop, at ibang laman sa mga ibon, at ibang laman sa mga isda. Yeah. Magkakaiba po yan mga kapatid. So wag nating sasabihin, tayo po ay tawag nito, tayo po ay hayop. No, tayo po ay animals first class. Hindi po. Ang ating moral nature ay nagsasabi o nagpapahayag na tayo po ay higit pa sa mga matalinong hayop. No? Yung mga tao kasi bumibilib pag lalo na kapag yung aso, di ba? Yung aso ang galing-galing mag-perform pagkain tinapalakpakan ang talino. Kahit napakatalino pa ng hayop, hindi pa rin po yan tao. No? Bakit? Tayo po ay nilalang sa wangis ng Diyos. No? Genesis chapter 1 verse 27, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang niya sila na lalaki at babae. Amen. Alright. So, man has an intellectual and moral nature, a conscience and emotional nature, and only a being of goodness, power, love, wisdom, and holiness can satisfy such a nature. As a result, there must be a creator who is an intellectual, moral being, a judge and lawgiver. Kaya yung moral nature ng tao, mga kapatid, ay yung tinatawag na konsensya, nandyan po yan sa atin. Tayo po ay may mga konsensya, no? May mga konsensya po tayo. Iba tayo sa hayop. Ayan po, Romans chapter 2, verse 14 hanggang 15. Sabi ng verse 15, na nangagtatanyag ng gawa ng kautosang nasusulat sa kanilang puso, na pinatututuhanan ito pati ng kanilang budhi. So, ang tao po ay mayroong budhi. So, yung argument from congruity, yung mayroong Diyos, angkop na angkop po yan sa ating moral na kalikasan. Amen. So, purihin po ang ating Panginoon. Alright. Batiin muna siguro natin yung iba nating mga, nakikinig at nanonood. Brother Marvin Romero. Yan. Nakikinig po sa atin. Michael Rasiles, dyan po sa Davao, nakikinig sa atin. Sister Nancy de Los Santos, glory to God po, maray na banggi po sa Gabos, from Taguig. Yan, Bicolana ito. Sino pa ito? Sherry Say Liza. Amen. Hindi ko gaanong kilala ito, si Sherry Say Liza, paki-acknowledge lang po, sister, para may idea tayo, Renzi Flores, nakikinig po sa atin. Taga Nabua po ito, si Brother Renzi Flores.
Ronald Ribueno. God bless, Pastor. Sintong Ronald? Si ano to anak ni Brother David, anak ni Brother David sa Candelaria ba ito o sa Lucena? Yan, sa Lucena si Brother Ronald. Si Pastor John Pino. Pastor, God bless po sa inyo at maligayang pakikinig. Ito po, Gloria Malapo. Si Sister Glo, Gloria Malapo. Sister Glo ito, nasa Riyadh, Saudi Arabia. Hello, UPC New Life Church Naga. Pastor Rani is feeding his flocks right now with the words of God. Yes, tama po kayo, Sister Glo. Isa sa paraan natin para ma-feed ng Word of God ang mga kapatiran ay sa ganitong pag-aaral. Sa ganitong pagtuturo. Mahirap mag-ikot sa mga kapatiran. Hindi tayo makapag-overnight sa church, hindi tayo makapag-Bible study, hindi tayo makapag-conduct ng large gathering. So kaya ganito po ang ginagawa nating pamamaraan. Amen. So God bless, sabi ni Sister Glo. Yung aking kapatid na nagme-message kanina na ako ay maligo, mag-disinfect. Amen. Ginawa ko po, siyempre makikinig tayo sa kanila, susundin natin yan sila. Sister Imelda, andyan po sa Taiwan, nakikinig po. Sister Eden Cordes, amen, praise God. Sister Agnes, si Ate Agnes Aboy, nakikinig po sa atin, amen. Kanina, nag-message po ako kay Ate Agnes. So maraming salamat. Sister Giselle Rosales, nakikinig po sa atin, amen. Watching and nakikinig po sa atin. God bless. Amen. Danny Rivera, hi Pastor, ang isda po bagaman po ay may dugo, ngunit hindi kasing dami ng dugo ng hayop sa lupa. Totoo yon. But the argument is, mayroon pa rin siyang dugo. Ang tanong ay, pwede bang kainin kung yung isda namatay na hindi nakalabas yung dugo, pwede bang kainin yon? Pwede pong kainin yon. Kasi ang ipinagbabawal po na dugo na wag kakainin, yung dugo ng hayop. Yung dugo ng hayop. Maliwanag po yan sa Biblia. Meron akong alam na dugo na kailangan nating inumin. At laman na kailangan kainin. Pag nainom natin yung dugo na yan at nakain natin yung laman na yan, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Tabangan po ninyo yung mga ganyang topic. Merong dugo na pwedeng inumin. Na kapag nainom mo yung dugo na yan, ang idudulot niyan sa iyo ay kaligtasan at buhay na walang hanggan, mga kapatid. Alright. So, ituloy natin, malapit na tayong matapos. Tingnan natin kung ano ang kasunod. Okay. So, kaya, dahil po sa meron tayong moral nature, tayo po ay nilalang ng Diyos para sa gawang mabuti. Yung mga hayop, iba naman yung ginagawa ng hayop. Kaya nga pag mayroong mga tao na gumagawa ng hindi maganda, talagang makahayop yung sinasabi ng iba. Kasi hindi nga gawa ng tao yun. Iba yung gawa ng tao sa ginagawa ng hayop. Okay. Tingnan natin, argumento sa personal na karanasan. Okay, pang-apat na argumento is argument from pang-lima na, pang-limang argumento na. Tingnan nga natin ilang argumento ba yung ating nabanggit na. Number 1, yung universal belief in the existence of God. Number 2, yung argument from cause or argumento sa kadahilanan. Number 3 is argument from design, na ang universe mayroong gumawa, mayroong nagdisenyo niyan. And then number 4, yung argument from congruity, yung pagkakaangkop. Yung susi na tama, na pagka isinusi mo sa kandado, angkop siya, nabubuksan, tamang susi yung nasa atin. So, ang point doon ay, yung maniwala ka na mayroong personal na Diyos, mayroong Diyos na makapangyarihan, angkop po yan sa ating moral na kalikasan. And lastly, mga kapatid, yung tinatawag na personal argument, or argument from personal experience. Sorry po, So, argument from personal experience. Ano ang ibig mong sabihin, Pastor, dito sa argument from personal experience? Ito po sa lahat ng argumento, ito po yung
ah, ito po yung pinaka-the best na argument. No? This is the best argument, mga kapatid. Kasi, pwede ba kayong magsabi sa akin na walang Diyos, samantalang ako, mayroon akong personal na karanasan sa Diyos? No? Meron akong personal na karanasan sa Diyos. Tingnan natin yung ilan sa mga karanasan na nararanasan ng tao para sabihin nila na mayroong Diyos. Number 1, ang Diyos ay tumutugon sa panalangin. Tama ba? Jeremiah 33 verse 3, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita sa iyo ng dakilang bagay, ng mga dakilang bagay at may hirap na hindi mo nangalalaman. O, tingnan niyo mga kapatid, ano? Sa personal na karanasan, kayo marahil nakaranas na nanalangin kayo sa Diyos at tinugon ng Diyos ang inyong panalangin. Ako po marami na akong prayer na tinugon ng Diyos. No? Marami na ako. Kaya, may personal opinion, may personal experience nagsasabi na mayroong Diyos. Kung mayroon mang mga tao magsabi sa akin, walang Diyos, bahala kayo, basta ako naranasan ko mayroong Diyos. Amen. So yan po ang personal na karanasan ko. May Diyos na tumutugon sa panalangin. Yan. At yan ay kinukonfirm ng Biblia sa Jeremiah 33 verse 3, pati dito sa Mateo 7:7, no? Sabi diyan, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kasusumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Natawa ako doon sa, meron tayong pastor, ano, si Pastor Dennis Violante, ano, diyan sa may Gumaka. Pastor Dennis, ano, magandang gabi sa iyo. Praise the Lord. Pinost niya sa kanyang Facebook page, mga kapatid. Ang sabi niya ng Mateo 7, magsituktok kayo, hindi mag-tiktok. Kasi marami ngayon nagtitiktok na eh. Kaya ang sabi niya ng Biblia, magsituktok, hindi magsitiktok o magtiktok. Ayan po, sabi ni Pastor Dennis, magsituktok, hindi magtiktok. So ang point natin dito ay, yung acronym na ASK, A-S-K, ask and it shall be given you, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. So kinukonfirm ng Bible, may Diyos na tumutugon sa panalangin. So pangalawang karanasan, ano, na nararanasan ng tao para patunayan na mayroong Diyos. Number 2 is, inililigtas ng Diyos ang kaluluwa ng isang taong makasalanan. Paano niya nalalaman na siya inililigtas ng Diyos? No? Pinatutunayan ito ng isang taong nakaramdam ng pagpapatawad ng Diyos at pagbabago sa kanyang buhay. Ikaw mismo makakaramdam sa iyong sarili, no? Na ikaw ay pinatatawad ng Diyos at nagbabago ang iyong buhay, no? Yung tanong sa akin minsan, Pastor, paano ko malalaman na ako'y pinatawad ng Diyos? Ayan, no? 1 John chapter 1 verse 9. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ikaw mismo makakaramdam sa iyong sarili. Nilinis ako ng Diyos. So yan po ang pangalawang pangalawang karanasan na nararanasan ng tao, no? Una, ang Diyos nagpapatawad. Ikalawa, inililigtas ng Diyos ang kaluluwa ng taong makasalanan. Napapatunayan ito sa pamamagitan ng kanyang nararamdamang pagpapatawad ng Diyos at pagbabago ng kanyang buhay. Okay. Pangatlo po, malapit na tayong magtapos. Ang Diyos ay nagpapagaling ng katawan ng taong may karamdaman. Ang sabi ng 1 Peter 2:24, siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran na dahil sa kanyang mga sugat ay nangagsigaling tayo. Totoo ba yun? Kayo po ba ay nakaranas ng pagpapagaling ng Diyos? Ako po personally nakaranas ng pagpapagaling ng Diyos. Nung hindi pa ako mananampalataya, no? Si Pastor Alex noon, kasama, kasi ako po ay nagkaroon ako ng sakit na hindi matukoy ng doktor. Ano? That was 1992, 93, parang ganoon. No? Nagkaroon ako ng karamdaman, hindi ma-detect ng doktor. For 7 months, mga kaibigan at mga kapatid, ako po ay matindi yung karamdaman. No?
hindi ako halos makatulog. No? Sa isang araw, 2 oras lang siguro ang tulog ko. So for 7 months, iniinda ko yung karamdaman na yun. Pag ako naglalakad, parang lumulubog ako sa lupa. Pakiramdam ko lang yun. Pag umiinom ako ng tubig, parang rugby yung aking pakiramdam. Pero salamat sa Panginoon, si Pastor Alex, yung namatay kong kapatid, inalalayan po ako niyan. No? Lagi akong binabasahan ng Biblia kasi yung naranasan niya rin doon sa Maynila. So, ako po ay pinagaling ng ating Panginoon hanggang sa mayroon pong magdala ng salita ng Diyos dito sa aming lugar at ako po ay nanampalataya sa ating Panginoon. Amen? At mula noon po ay lagi ko na pong inilalagay sa isipan ko, may Diyos na nagpapagaling sa karamdaman. Ito lang, nakalipas na 2 taon, ininda ko rin po yung karamdaman, yung diabetes, So lumabo po yung mata ko, pero ngayon, sabi ko nga sa inyo, kung ako man nagsasalamin pa, minsan-minsan na lang, at kaya kong magbasa, nakita nyo rin naman po siguro, minsan nagtuturo ako, wala po akong salamin, nagbabasa po ako ng Biblia, nababasa ko po. Pero nung grabe po yung aking yung diabetes ko mga kapatid, no? Nag 260 yung aking diabetes, yung blood sugar, 260, talagang hindi na ako halos naiiyak na ako dahil sabi ko, Panginoon, di na ako makapagbasa ng Bible, no? Ayaw ko ng ganitong So, yun, nagpray po ako sa Panginoon at salamat sa Diyos. Ngayon po, pinagaling ako ng Panginoon ulit. For the second time, pinagaling ako ng Panginoon. Amen. At yan po, personal na karanasan ko, ang Diyos nagpapagaling ng karamdaman. Siguro sa mga nanonood dito, sa mga nanonood dito sa programang ito, sumasabay sa atin, marami po ang makapagpapatotoo na may Diyos na nagpapagaling. Amen? Amen. So, lastly mga kapatid, pang-apat po, ang tao ay mayroong personal na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Hindi natin pwedeng masawata ang tao kung siya man ay nakikipag-ugnayan ng personal sa Diyos. Ang sabi ng Diyos kay Satanas ay ganito, "Iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job, sapagkat walang gaya niya sa lupa, na sakdal at matuwid na lalaki, na natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan." Personal po na pakikipag-ugnayan ng tao yan sa Diyos. Kung siya man po ay natatakot sa Diyos, kung siya man po ay namumuhay ng may kabanalan, kung siya man ay namumuhay ng matuwid, kung siya man ay humihiwalay sa kasamaan, personal na relasyon na po niya yan sa Diyos. Amen. So yan po ay mga patunay. Halimbawa ako, gusto kong mamuhay ng may kabanalan dahil meron po akong personal na ugnayan sa Diyos. Personal na karanasan ko yan sa Panginoon. So yan po ang ilan sa mga patunay na mayroong Diyos. Balikan natin yung 4 na karanasan, personal na karanasan ng tao para patunayan na mayroong Diyos. Number 1, ang Diyos ay tumutugon sa panalangin. Number 2, inililigtas ng Diyos ang kaluluwa ng isang taong makasalanan. Number 3, ang Diyos ay nagpapagaling ng katawan ng taong may karamdaman. At number 4, ang tao ay mayroong personal na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Now, sa pagtatapos, ito po mga kapatid, ano ang mangyayari kapag ang tao ay hindi naniwalang mayroong Diyos? Ano ang possible result kapag ang tao ay hindi naniwala na mayroong Diyos? Pag binasa po natin ang Romans chapter 1, mula po sa verse 18, ito po yung resulta kapag ang tao tumatanggi sa Diyos. Now, tingnan po natin At marahil mensahe ito sa lahat ng tao ngayon. Kung bakit mayroong judgment, kung bakit may mga nangyayaring ganito sa ating kapaligiran, kung bakit may mga salot, kung bakit may virus, kung bakit may mga may pandemic, kung bakit mayroong crisis na nangyayari, alam niyo po, ang problema wala sa Diyos. Ang problema po ay sa ginagawa ng tao. Tingnan po ninyo, verse 18.
Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng tao, na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Yung katotohanan, sinasawata nila, kinukontra ng kalikuan. Verse 19, sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, sapagkat ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Verse 20, sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ang sanglibutan, ay nakikitang maliwanag sapagkatan to sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos. Tingnan po ninyo mga kapatid, yung nakikilala tungkol sa Diyos, ibig sabihin, yung kaalaman tungkol sa Diyos, hayag na ito sa mga tao, sapagkat ito'y ipinahayag na ng Diyos sa kanila. Maging yung walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos, ipinahayag na ito ng Diyos sa kanila. Pero ano po ang ginawa ng tao? Ito po ay sinasawata nila ng kalikuan. Kinukontra po nila ito ng kalikuan. Ano pa? Verse 21, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos. Tingnan nyo yan mga kapatid, Kahit kilala nila ang Diyos, hindi nila niluwalhating tulad sa Diyos, ni pinasalamatan. So mayroon silang dalawang ginawa. Ano yon? Hindi nila niluwalhati ang Diyos, hindi nila pinasalamatan ang Diyos, kundi bagkos ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Ang mga nagmamarunong ay naging mga mangmang. Verse 23, pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira. Yung Diyos po na hindi nasisira, pinalitan nila yung kaluwalhatian. Ano ang ipinalit? Ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, at ng mga ibon at ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga nagsisigapang. Ito po ang nakakalungkot sa ating mga kaibigan at mga kababayan. Imbis na maglingkod sa Diyos, imbis na bigyan ng kaluwalhatian ng Diyos, ano po ang kanilang ginawa, mga kapatid? Pinapalitan nila ito. Ano ang ipinapalit nila? Larawan ng tao. Huwag ho kayong magalit sa akin, mga kaibigan at mga kababayan. Bakit may mga salot na dumarating? Bakit may mga problemang dumarating? Bakit may mga krisis na dumarating? Amen. Bakit may mga taggutom, may mga kahirapan na nangyayari? Hindi po gawa ng Diyos. Hindi po naggulang ang Diyos. Ang tao po ang siyang mayroong kagagawan, may kasalanan. Bakit? Sa halip na sambahin at paglingkuran ng Diyos, ano ang kanilang ginawa? Pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos ng ng larawan ng tao na nasisira, ng mga ibon, ng mga hayop na may 4 na paa, ng mga nagsisigapang. Yun po ang kanilang sinasamba. So kaya ano ang nangyari? Verse 24, tingnan po ninyo kung anong nakasulat sa Biblia. Dahil dito sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso, ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan, ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. Ito pa po, Verse 25, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang, na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. So ito po ang malungkot. Imbis na yung may lalang, yung Diyos, ang sambahin, anong ginawa ng mga tao? Sumamba sila sa nilalang. Sumasamba sila sa larawan ng tao, sumasamba sila sa larawan ng hayop, sa larawan ng ibon, at iba pang mga bagay, mga kapatid. Sa halip na ang Diyos na may likha, yun ang sambahin. Amen. So anong nangyari? Dahil sa ginagawa nilang ito po ang nangyari. Ang mga lalaki nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nangagningas sa kanilang karumihan ng pitang isa't isa, na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa kapwa lalaki. Huwag hong ma-offend sa akin ng Italy. Pero dyan po sa bansa ninyo, grabe po ang homosexuality. O mayroong binibidyo, di ba? Yung
yung napakaraming mga lalaki naghahalikan sa harap ng harap-harapan na nakikita ng maraming tao, lalaki sa lalaki naghahalikan. Diyos kong mabagin mga kapatid. Yan po ang resulta ng pagtanggi sa Diyos. Dahil hindi kinikilala ng tao ang Diyos. Dahil hindi sinusunod ng tao ang Diyos. Kaya yan po ang nangyayari. May mga salot na dumarating. So kaya ito po'y panawagan sa ating mga kababayan. Ito po'y panawagan sa lahat ng tao. Manumbalik na po tayo sa Diyos. Magbago na po tayo. Amen. Sapagkat yung mga salot na nararanasan natin ngayon, hindi pa po yan yung mararanasan. Ang matindi kapag ikaw ay namatay, pupunta ka sa impyerno. Ayun, wala na pong yun. Wala nang katapusang paghihirap. Yan po ay nangyari bunga ng pagtalikod, bunga ng hindi pagkilala sa Diyos. Mayroong Diyos na dapat sambahin at paglingkuran. So ano pa ang nangyari sa kanila? Yung lalaki kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantian ng kanilang pagkakamali. Palibhasa'y hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip. Tingnan nyo yan minagaling nila na hindi kilalanin ang Diyos. Kaya anong ginawa ng Diyos? Ibinigay sila sa mahalay na pag-iisip upang gawin yaong mga bagay na hindi nangararapat. Kumbaga sa ay ipinaubaya na sila ng Diyos. O sige, bahala na kayo sa buhay ninyo. Kung yan ang gusto mo, kung yan ang gusto nyo, sige, bahala kayo. Pinabayaan na sila ng Diyos para gawin yung gusto nila. Ano yung ginagawa nila? Nangapuspos sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, kasakiman, kahalayan, puspos ng kapanaghilian, pagpatay sa kapwa-tao, pagtatalo, pagdaraya, kasamaan, mapag-upasala. Ano pa? Mga mapanirang puri, napupuot sa Diyos, manglalait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga ngathanang kasamaan, mga masuwayin sa mga magulang, mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong paggiliw, mga walang habag, na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos na ang nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapat-dapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga gayon. Di ba? Sige, okay lang. Tinutolerate lang. Kaya yan po ang nararanasan. Alam niyo po ang panahon na ito? Ito yung panahon na manumbalik tayo sa Diyos, mga kapatid. Amen. Manumbalik tayo, maglingkod muli tayo sa Diyos, manawagan tayo sa Diyos, magsisi tayo sa ating kasalanan, magpabautismo tayo sa tubig sa pangalan ng Panginoon. Sabi po ng Awit chapter 17 verse 30 to 31, ipinag-uutos ng Diyos sa lahat ng dako na magsisi silang lahat sa kanilang kasalanan, sapagkat ang Diyos po ay nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa mga tao, sa mga makasalanan. Sabi ni Apostol Pedro, mangagsisi kayo, mangagpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Mga kaibigan at mga kababayan, mga kaibigan ko, hindi lang sa bansang Pilipinas, i-translate nyo na lang ito sa ibang mga lingwahe, mga kapatid. Ang Diyos po ay patuloy na nananawagan sa atin. Amen. Yung salot, yung pandemic na nararanasan natin, nangyayari sa buong mundo, hindi lang Pilipinas. Just imagine, mga kapatid, buong mundo po ang apektado. Hindi ba ito'y panawagan ng Diyos? Hindi ba ito'y paggising ng Diyos sa atin? This is a wake-up call from God, mga kapatid at mga kaibigan. Maniwala po tayo sa Diyos. Manampalataya tayo na mayroong Diyos at manumbalik tayo sa ating Diyos. Amen. Praise the Lord. Amen. So, sa huli, mga kapatid, tayo po na mga mananampalataya by faith, we believe in the existence of God. By faith, naniniwala tayo na mayroong Diyos na umiiral. Sabi ng Hebreo 11:6,
At kung walang pananampalataya, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. At siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya nagsisihan. So mga kapatid, yung unang tanong, meron bang Diyos? Meron. May Diyos na naglikha sa atin, may Diyos na nagmamahal sa atin. Minsan yung mga tao sinisisi ang Diyos. Huwag nating sisihin ang Diyos. Ang tao ang lumalayo sa Diyos. Ang Diyos po patuloy na nananawagan sa atin. So maniwala po tayo, manampalataya tayo na mayroong Diyos. Amen. Praise the Lord. So salamat sa ating mga nakikinig, Praise God. Nancy De Los Santos, paganda ng paganda ang talakayan po natin, Pastor. Salamat sa Diyos. Yes, paganda ng paganda. At patuloy pong nananawagan ang ating Panginoong Diyos. Amen. Sister Cecil, amen po. Sister Irene Rasiles, amen. Sherry Saylaisa, hello po. Sister-in-law po ako ni Ate Rose Cometa. Ay, okay. Sister-in-law po pala ito ni nang hipag ko ni Sister Rose. God bless sa iyo, Sister Sherry. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen. Amen to Doc Sernal, I trust and I believe na nagpapagaling ang Diyos dahil ako'y binigyan ng Diyos ng second chance. Amen. So talagang nagpapagaling po ang Diyos. Amen. Good evening po, Pastor. Joseph Cielo, sabi po ng Bible, mangmang daw po ang hindi naniniwala, na may Diyos. Mangmang talaga, sabi ng Awit, chapter 14, verse 1. Irene Rasiles, amen, Pastor. Yes. Sabi ni Sister Ella, kawawa sila, mga bulag at mangmang pastor. Kahit siran man, nagagalit pa. Sige lang po, patuloy lang po tayong mag-share ng Word of God. Amen. Patuloy lang tayong magbahagi ng mga salita ng ating Panginoon. At naniniwala po ako na ang Diyos po ay magbubukas ng pangunawa sa mga tao. Amen. Hanggat may tsansa, hanggat may pagkakataon. So kung kayo po ay nagbabasa ng Biblia, basahin po ninyo yung mga talata na ating binanggit kanina. Amen. Lalo yung sa Romans chapter 1, mga kapatid, yung basahin niyo po yung Romans chapter 1 mula verse 18, mayroong judgment ang Diyos laban sa kasamaan ng mga tao. So, hanggat hindi pa po ibinababa ng Diyos ang kanyang hatol, maglingkod po tayo sa Diyos. Amen. So, marami pong salamat. Amen. Sabi ni Sister Ella, amen po, God is waking up or wake up calling po para sa lahat, for everyone. God bless po, Pastor, watching from Manila. So maraming salamat sa ating Panginoon sa lahat ng mga nakinig at sumubaybay, isa po sa pag-aaral natin ng mga salita ng ating Panginoon at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Amen. So marami pong salamat. Ngayon pong gabi ay nasagutan natin ang tanong, unang tanong, first basic question sa Godhead, sapagkat Diyos, mayroon bang Diyos? Meron. At siya po ay manlilikha na nagmamahal sa atin at patuloy na nananawagan, maglingkod tayo sa Diyos. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoong Diyos. Maraming salamat pong muli, Panginoon, sa iyong mga salita, sa mensahe na aming nabasa at napag-aralan. Panginoon, patuloy mong pagpalain lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa programang ito, Panginoon, at patuloy mo pong hipuin ang mga tao na sila ay maglingkod sa iyo, Panginoon. Lord, patuloy po naming idinadalangin ang aming bansa, maging ang aming rehiyon, Panginoon. Patuloy kang kumilos, Panginoon. Lord, by the power and the authority of your name, sinasaway, winawasak, dinudurog namin ang pandemic COVID-19 by the power and the authority of the name of Jesus Christ. Marami pong salamat sa tagumpay, biyaya at pagpapala. At patuloy po naming hinihiling na ang mga salita mo ay patuloy pong maipalaganap sa lahat ng mga tao. Purihin ka, Panginoon. Marami pong salamat. To God be the glory in Jesus' name.
Amen. So sa muli mga kapatid, magandang gabi po sa inyo at patuloy kong ipinag-aanyaya ang gawain ito, ang pangaral ng salita ng Diyos, na kayo po ay patuloy na manood, amen, sa programang ito. Pagpalain po kayo lahat ng ating Panginoon. Amen. God